Ang business po natin talaga worldwide ito. And this is one of the thing na nakaka-excite po kung bakit natin ipupursue gagawin si Live Good. So I'm actually happy and of course, great privilege po sa akin na ma-invite ni Coach Carlo for tonight's training. And hopefully, ano po, by the end of my training is really makapag-share ako sa inyo, makapag-impart ako ng mga golden nuggets so that magawa po natin ng tuloy-tuloy and eventually mapalaki po natin yung business natin dito si Live Good. My goodness, the last time I had the training was 3 years ago. So sa Live Good, all right? Awesome. All right. So may hinanda po ako ditong slides and then share ko sa inyo. You can take down notes at the same time. Pwede rin po kayo mag-record. Recorded po pala ito so that yung mga makakapanood ng replay will be able to catch up. So let me just share my screen. If you're ready na guys, can you comment number 1? At kung malinaw din po yung audio ko, let me know. Comment lang. Let's go. Ayan, number 1. Exciting, exciting. Sige, sige. Ayan. So let me know lang din po kapag visible na sa inyo yung pong aking screen. Kapag okay na. Paano ko ilalabas ang chat? Ayan. Kailangan ko. Alright. Okay, visible na po. Ano? Right? Thumbs up na lang po kung meron. Visible na. Okay, so ang aking po maging training ay straight to the point. I'll make it possible na sobrang simple and maging practical po para sa ating lahat. Kasi ako po ang tao na naniniwala talaga na kapag nagkaroon ka ng clarity, makakapag-take ka ng action. A confused mind does nothing, but a clear mind takes action. So yun po yung malinaw na malinaw sa akin. Kapag malinaw sa'yo kung ano yung gagawin mo, malinaw yung magiging action, malinaw yung magiging resulta. And ang aking pong training for tonight is about how you could understand and how you could identify your dream buyer or your customer. And bakit ito? Plain simple. Kailangan po natin ng buyer, kailangan natin ng customer sa atin pong business. Kapag wala ka nito, magiging mapapabilang ka sa category ng happy subscribers. Yung po mga happy subscribers ay yung yung nag-wait, naghihintay na magkaroon ng spillover from the system and then kikita naman talaga kasi it's nasa pay plan po natin yon. At the same time, malaki po yung grupo natin, mabilis yung paglaki. So malaki talaga ang chance na kung ikaw ay happy subscriber lamang, malalagyan ka ng spillover and later on magkakaroon ka ng income. However, for people na gusto or for members, affiliates, na gusto mo makamove, magkaroon ng mabilis na resulta at magkaroon ng progress kagad sa negosyo po natin, I believe one of the best thing you need to know is how you can identify and understand your target market or yung dream buyer. And ang akin pong training, ang akin pong goal for this training is, medyo naninibago ako dito sa presentation. Ayan. First and foremost, ma-break po natin yung any beliefs and myths na meron po kayo dito. Especially sa mga new enrollees natin. Yung alam mo yung mga limiting belief na nagsasabi sa iyo na hindi mo kayang gawin ng negosyo. Meron ba dito tayo na totally 1 week pa lang or 2 weeks na affiliate? Sino po dito yung bagong-bago pa lang? If you're new, pwede ba kayo mag-comment dito like comment number 2 para lang po ma-identify natin. So, while you're doing that, gusto ko lang pong i-acknowledge lahat ng mga mentors and coaches natin dito, sina Coach Ivan, Coach Brian, and the rest of the team coaches po. Thank you so much, Coach. So yan, dami pala. So marami-rami yung mga bago po dito. So kalimitan po sa mga bago is yung mga limiting beliefs. And yung iba, since maganda po yung pagkakalatag ng compensation plan natin, yung iba nag-stick sa limiting belief na kahit hindi na nila gawin yung business ay okay lang, or kahit hindi na sila mag-refer or hindi na sila magpapasok ng mga new enrollee ay okay lang. Well, wala naman pong masama doon kung yun yung paniniwala. Pero at the end of this training, I want to break that myth. Gusto kong maging malinaw sa'yo na kaya mo talagang gawin to. Kaya mo makapag-refer as many as you want. Basta kailangan mo lang maging malinaw sa direksyon na gagawin mo sa negosyo po natin. Second, my goal will be to be able to determine that type of marketing that is applicable for you.
that will guarantee sales. Gusto kong emphasize yung guarantee. Ang ginamit ko na po na word ay guarantee kasi sureball ako kapag ginawa mo yung mga, in-apply mo yung mga matututuhan mo for tonight, 100% magkakaroon ka ng sales. 100%. Balikan mo ako after 1 month. If wala kang makuha na sales, i-message mo ako sa itag mo ako. Ito yung trainer na nag-train na magkaka-referral daw ako tapos after 1 month, wala. Hindi, ang totoo po niyan, napakasimple po na i-offer ang negosyo po natin. At sobrang dali to the point na minsan, hindi ka nag-expect ng enrollee pero bigla-bigla may mag-enroll sa'yo. And again, pag na-break natin yung any beliefs, limiting beliefs sa'yo na hindi mo kayang gawin ng business. Second, ma-identify natin yung marketing na type na applicable at yung bagay sa'yo, for sure it will guarantee you result. And then lastly, every participants na nag-join po ngayon training natin na to, goal ko talaga, ito yung pinaka-practical goal ko, is lahat tayo na dito makapag-advance tayo ng rank natin. So 100% guarantee, provided that necessary actions are being applied. So are you in for tonight's training? Gusto ko po na makita dito, sino po dito yung all-in, yung 100% committed na hindi ka lang uupo just to listen, but at the end of the day, yung mga ma-absorb mo ngayon ay i-apply mo talaga sa negosyo po natin. Sino po dito? Comment number 1. If you're 100% all in po sa ating training na to. Yes. I see you, Gerson. Yes, Coach Lara, Coach Romney. Yeah, marami pa nandito. All right. So to start with, a short background about me. Ako po ay currently full-time digital marketing consultants for clients abroad. So right now, meron po akong 6 na major clients na hawak. And then yung mga ad accounts na hinahawakan namin ay nasa 20 close to 30 ad accounts, mga Facebook ad accounts. So, ang ginagawa ko po talaga ay nag-handle ng marketing ng mga negosyante sa ibang bansa. So, yun po yung aking full-time na trabaho ngayon. So, madaling sabi po, ako po ay empleyado. Okay. So, this also leads to my point na napakasimple ang gawin ng business kasi kahit nag-full-time ka na sa trabaho, pwede mo pa rin itong gawin. So I am also a certified in digital marketing through the Digital Marketing School in Australia. So last 2021 po, I enrolled myself into digital marketing certification po. So ang nag-train po sa amin dito, kung kilala nyo si Gary Vaynerchuk, yung pong digital marketing or marketing agency sa Australia na nagturo po sa amin is yung nag-handle po ng mga marketing ni Gary V. So, nung nagkaroon ng events si Gary V sa Australia, etong marketing school po na to yung naghawak ng ano. And then, I was able to get my certification last year, December 2022. So, isang taon po yung pagpasok ko doon. And eventually, nagbunga naman po lahat kasi yung skills na natutuhan ko ron is applicable yan sa lahat ng mga hinahawakan ko po na clients. And what's good about this is yung pong ginagawa natin na negosyo ngayon ay hindi nalalayo sa business model na ginagawa ng marami ng mga negosyante, ng mga clients ko. Kaya I'm pretty sure na yung gagawin po natin na training ngayon is 100% applicable po sa ating lahat. Sounds good? Yeah? Sounds good. And then lastly po, ako ay isang current employee, ayan nga po, but has a networker mindset. So inamin ko po na ako ay empleyado sa ngayon. Pero yung mindset ko po kasi is nasa network talaga. And now making my way to time and financial freedom. So very, very similar po ako sa karamihan na nandito. And I'm grateful din kahit papaano sa past company ko yun nga po sa previous station natin kasi doon ako talaga na open about business, about possibility na magkaroon ka ng time and financial freedom kapag ikaw ay na-indulge or na-involved sa like an MLM, network marketing, o dito nga po sa ginagawa natin ngayon, which is Live Good, subscription or membership business na business model. So sobrang excited ako na makapag-train po ngayong gabi kasi bukod sa it refresh me back yung old days na ginagawa namin. And isa rin po talaga sa mga passion ko is makapag-share ng something valuable na natutuhan ko na pwedeng maka-inspire sa ibang mga tao.
And actually nga, kung meron man isa sa inyo dito na kahit isa man lang na magiging beneficial yung training ko, I really feel na na-fulfill ko na po yung aking mission. Pero again, hopefully, majority of us na nandito ngayon ay ma-implement talaga itong training po na gagawin natin. So, next slide is doing Live Good, worth it. Bago ako pumunta doon sa pinaka-highlights po. Worth it ba talaga na gawin si Live Good? And I want you to answer that personally sa sarili mo. Pero I just want to share my insights. Bakit ko binitawan yung kabilang istasyon at bakit na ngayon ako dito decided na gawin siya. And I'm really so into it na to the point na nag-invest na ako ng mga pera para i-build yung aking funnels, yung aking system, yung aking mga marketing na gagamitin later on. So sobrang invested na rin po ako dito. So for me, yung first and foremost is yung innovative system na meron ngayon si Live Good. Sa sobrang innovative niya, napaka-advanced po niya to the point na sa Pilipinas wala kang makikitang gantong platform sa atin. And knowing na US company or US-based company po itong Live Good, kumbaga, expect natin na talaga advanced at innovative yung kanilang system. Sa US na nga lang, advanced na siya. So pagdating dito sa Pilipinas lalo siyang mas naging sobrang advanced. Dahil sa sobrang innovative niya, ang naging tingin sa kanya ng karamihan na still nasa belief pa rin ng traditional na pagbe-business, ng traditional MLM ay scam or too good to be true. Or sobrang, hindi ka panipaniwala na binibilangan nga nila tayo na baka in 2 months, 3 months, mawawala na, mga ganon. So kasi nga ang hirap paniwalaan. Pero we're privileged and we're happy na nandito na tayo, nasa platform na tayo, kumbaga gagawin na lamang natin, itutuloy-tuloy na lang. Okay? Tuloy-tuloy mo na lamang to the point na pag lumaki po yung negosyo na to, talagang damay-damay. Bakit ko nasabi na innovative system siya? Way back 2019. Meron po kaming wino-workout niluluto sa kabilang istasyon na ako may katulong po akong ilang mga M-Club din, yung po mga kumita rin po doon. Gusto namin i-upgrade po yung system ng backstage namin dati. So nag-propose kami mga ganyan. May win-workout po kami doon na plano. At isa po sa plano noon namin ay gawin na dropshipping yung mismong company na magkaroon ng central hub and then people will have each own shop na kagaya po natin. Meron tayong sarili-sariling shop. And then kapag may nag-order, yung central hub na yung magpapadala ng mga products. Pero hindi po yun naging possible. Tapos nag-pandemic hanggang sa nakalimutan na yung plano na yun. And then totally na set aside na. So hindi na materialize. And sa kagustuhan ko, ako po personally, sa kagustuhan ko na talagang kumita at saka yung mapadali yung buhay ng mga members ko rin noon sa kabilang stasyon at saka sa akin. Kasi nga po sobra akong nakikita ko in advance yung advantage kapag na-innovate mo yung system. To the point na naghanap na ako ng mga tao na pwede kong makatulong. And plano ko po talagang mag-build ng sariling system. Kumbaga, mula sa akin hanggang sa mga members ko pababa. And in fact, ito yung isa sa conversation ko with isa sa mga networks ko po noon sa online marketing. Siya po si Coach Mau and siya yung nag-build ng system ni Truly Rich Club ni Bo Sanchez sa mga fast track. Marami siyang mga binild na mga system na mga affiliates, mga ganon. Sobrang dami. And then, tinanong ko kung, hey coach, paano magpa-build ng ganitong system? Ito yung features. May mag-order, yung central hub na yung magpapadala, mga ganan. So sabi niya, bro, 500K. So sabi niya, 500,000. Upfront, yun yung babayaran mo. Pero matindi dyan, meron pa silang commission sa sales. Meron pang pag kumita yung system na yon, may babayaran pa na percentage sa sales sa kanila. So I would say napaka-mahal magkaroon ng ganitong sistema. Do you know what's the good news? Ang good news po, yung system na ngayon na ginagamit natin, sobrang mas powerful pa dito sa system na iniisip ko. And take note, nakuha nyo po yung exact system na yon for the price of 2,900 pesos. Sino hindi mababaliw sa ganon?
Imagine mo nga yung 2.9 na binayaran mo when you enroll, naging affiliate ka. Ang nakuha mo dun pa lang na value ay nasa worth millions of pesos na with this system na meron tayo. So kaya ako nung nakita ko to, sabi ko no-brainer. Join ako. Kahit nga siguro ang product nito ay lang, ballpen lang. basta ganyan ang system, baka mag-join pa rin ako. So, ganun talaga, sobrang galing, sobrang ganda. Innovative po yung system natin. And hindi ko na masyadong papaka-emphasize pa. Pero let me convince you again, kung meron nag-hold back sa'yo na ano ba talaga, kikita ko sa platform na to, let me tell you this, napaka-advance po ng platform natin. And yung mga existing ngayon ng mga MLM companies dito sa Pilipinas, makakahabol yan dito probably in the next 3 to 5 years pa. Bago sila makakatch up, tayo lumaki na, nag-boom na, sumabog na, kumita ka na ng malaki, nag-6-figure ka na, nag-7-figure a month ka na, tapos sila nga ngayon, saka pa lang sila hahabol. So the system itself, sobrang, dun pa lang, makukonvince na ako na worth it gawin itong Live Good. You get that? The second thing, yung second thing. Let me know kung medyo mabilis po ako, kung mabilis. And you can somehow interrupt me din po kung sakali may tanong kayo. Second reason, para sa akin, yung pay plan niya, yung compensation natin. And straight to the point, numbers don't lie. As in, numbers don't lie. Tinry ko siyang i-compare sa previous company ko and napakalayo talaga. As in, napakalayo. Yung na-achieve po ng isang typical na member natin dito sa Pilipinas, kung kilala niyo naman po yung pinaka-grand appliance natin dito, talaga 10 years na resulta ng ibang networker, na ibang mga tao. So kaya, numbers don't lie. Alam kong hindi kaya ng comprehension natin na makompute talaga kung ano yung potential dito. Pero again, ako na magsasabi sa iyo, napakalaki ng pwede nating kitain po dito sa Live Good. To the point na dahil sa sobrang laki ng pwede nating kitain, ayan, bumalik. Ito po, yung promise niya, ito yung pinaka nagustuhan ko, na magkaroon ka ng true time and money independence. Yung talagang time and financial freedom. Meaning to say, you can earn money while you're spending vacation with your family or with your loved ones. You can earn money staying at home, kagaya ng mga nararanasan na po natin. Wala pang true na time freedom or financial freedom, hindi pa ganun kalaki. Pero majority of us na nandito ngayong gabi, makakapagsabi na, Coach JB, naranasan ko yan. Kumikita ngayon ako dahil sa Live Good ng extra dollars. Nandito ako sa bahay. And dati, kaya ako po nasabi na talagang totoo po yung promise na to, yung promise na magkaroon ka ng true time and money independence, is naranasan kasi namin na kumikita naman po talaga kami ng kahit pa paano malaki doon sa nauna namin na company. However, majority sa kinikita po namin doon, napupunta lang din sa expenses, sa gastos. Binanggit kanina ni Coach Carlo, bumababa pa sila ng Maynila para lang maka-attend ng training. Kami din po, ganun yung ginagawa namin. From Batangas, dito sa Lipa, pumunta kami na Manila para umattend ng training. And susulitin po namin yun talaga mula umaga hanggang umaga ulit. For like 20 hours kami nandoon para lang masulit yung training. So, kumikita, pero yung time mo ay sobrang hila din para hatawin, para trabahuhin. At the same time, yung kinikita mo, napupunta rin sa expenses, sa gastos mo sa lahat. Pero dito, magtataka ka, even your first few commission dito, baka nga yung first 2-3 weeks or first month commission mo, ang nakakatuwa, baka pwede mo na kagad i-consider as savings. Tama, mali? Sino dito yung yung hindi mo, wala ka nang pakialam sa commission mo sa Live Good? Kasi, lang naman yan? Diretso savings na. Kasi meron kang source of funds ngayon. Well, kung nandiyan ka sa ganyang sitwasyon, congratulations to you, brother. Congratulations sa iyo, coach. And then, pero gusto kong maging ma-emphasize sobrang laki pa ng potential natin. Sobrang laki pa ng pwede natin pongkitain dito sa Live Good. And this is what makes it worth it para sa akin. Ito lang 3 reason na to. Marami pang reason, like 20, 30, 50 reason. Meron kayong kanya-kanyang dahilan. Pero itong 3 lamang na to, for me, sapat na para i-workout ko siya,
pag-aralan ko siya, aralin ko kung ano mga pwede kong gawin para magtuloy-tuloy ako ng progress dito sa negosyo ko. And eventually, mahit yung resulta na gusto ko. Sino dito yung naniniwala na by the end of this year, magkakaroon ka ng sobrang laking momentum bago matapos ang taon na to? Comment ka nga dyan. Comment ka dyan. Of course. 100%. Yeah. Alas lahat tayo naniniwala. So ngayon, here's it. Exciting part of it. Kagaya nga po ng aking goal, ang goal ng training na to ay bawat isa, guarantee, 100% sure, mag-a-advance ka sa rank mo, whatever rank ka man na nandito ngayon. Kung ikaw ay unranked, makaka-bronze ka, makaka-silver ka, makakatuloy-tuloy ka. Kung ikaw ay na-silver, makaka-gold ka. Yan po yung goal natin. Because isa po sa mga pinaka-importanting skill ng lahat or pinaka-importanting aspect ng lahat ng negosyo is maging clear saan. Sa pag-identify at pag-understand ng kanilang mga target market and dream buyers. Kapag nagawa mo yan, ang iyong pagmamarket magiging sobrang simple. To the point na may mga customers na dumadating in and out, and then may mga bumibili, may mga customers na hindi inaasahan pero bigla-bigla magme-message or magbabayad sa'yo. So ngayon, ito po yung process ng how you can identify and understand your dream buyer. For you to do it, kailangan maging malinaw sa iyo yung tinatawag po natin na audience segment, yung pagkakaiba-iba ng mga tao na nakapaligid sa iyo. So hindi po sila pare-parehas ng desire, ng gusto, ng want sa buhay, ng decisions. Which is why hindi yung isang marketing strategy na ginagawa mo ngayon, not all the time ay magwo-work siya ng pangmatagalan. Example ko lamang po, meron dito pagka-join mo, nag-post ka lang sa Facebook, maya-maya, may sumali na. Tama? Meron bang naka-experience ng ganon? Marami? Yes, kasi nga, sabi ko sa'yo, napaka-promising po na negosyo natin. Pero, dadating po yung time, kahit gawin mo yun everyday, wala nang mag-join na ganon na mag-join pa rin dahil nagpo-post ka about the business. Bakit? Kasi nga po, iba-iba yung segmentation po ng mga audience natin. So, ang pag-uusapan lang muna natin dito is yung audience na meron ka. Ang audience na meron po tayo ay yung audience natin sa Facebook, yung ating circle of friends, yung mga warm audience mo, mga warm market mo, yung mga kakilala mo, nasa circle of influence mo. And then kung ikaw ay marami mga social medias na hawak, if you're an influencer type people, meron kang YouTube, meron kang TikTok, may mga followers ka. Yan po yung mga current na audience mo sa ngayon. So ito yung kailangan mong gawin. Ito yung kailangan natin gawin. We need to identify yung mga audience categories. Pasensya na kayo, medyo po ako ano ba tawag dito? Medyo parang technical po ito. Pero I try to explain it as simple as possible. So merong category yung mga audiences. And ito yung reason kung bakit iba-ibang strategy nag-work. Coach JB, kapag ba nag-post ako sa Facebook about the business natin, mag-work po ba siya? 100% mag-work yon. Bakit? Kasi meron kang matatamaan na isang audience segment na through that post, nakita yung post mo, mag-join sila. Okay. So to start with, ano yung mga audience categories natin? Bawat audience categories, iba-ibang marketing strategy ang gagawin po natin. So hindi pwedeng yung marketing na to, yung pagmamarket mo na to, yun din yung gagawin mo para sa ibang mga audience segment. Para maging malinaw, umpisahan natin, no? Ito po yung first audience segment, yung pinaka-top ng pyramid po natin. Sila po yung pinakamaliit. Sila po yung mga masasabi natin pinaka magugustuhan mo. Ayan. Bakit mo siya magugustuhan? Kasi sila, although pinakamaliit sila, pero sila yung nasa buying mode. They are ready to buy. Kumbaga naghihintay lang ng perfect timing and then nakita ka biglang na gano'n, nagpadala ng pera. So sila po yung merong intent talaga na mag-spend ng
pera, ng money kasi meron silang gustong bilhin. So nagpunta kami sa Macau, Hong Kong last time. Anong nasa Macau po kami, dumaan kami sa mga casinos doon. Pagpunta namin sa mga casinos doon, ang daming tao talaga, sobrang daming tao. And one thing is for sure, kung hindi man lahat ng mga tao na nandun sa casino ay nandun para gastusin yung pera nila, pero majority, I could say, 90% siguro, kaya nandun yung mga tao niyon kasi gusto nilang magsugal, magkasino. Kasi bakit? Casino yun eh. Yun yung purpose nun eh. Kaya ka papasok doon, is because gusto mong spend yung pera mo, pwedeng gusto mong palaguin or gusto mong manalo. And same thing kapag, for example, nowadays, ang mga uso po ngayon sa mga barangay, yung mga barangay league, barangay na liga. Kung gusto mong magnegosyo, gusto mong bumili, kung gusto mo na mag-put up na isang small business na sure na may bibili sa'yo, pumunta ka doon sa mga basketball league na yon, magbenta ka ng tubig, magbenta ka ng palamig. May bibili or wala? May bibili. Bakit merong bibili? Because right offer at the right time, at the right place. Kapag tama yung offer mo, sa tamang lugar, sa tamang panahon, yung mga taong nasa buying mode, na kukunti lang ang porsyento nito, bibili sila. Hot market, sabi ni Papa Joe. Exactly. Ito yung mga hot market natin. So sila yung mga naghahanap po talaga ng opportunity. Kaya nasabi ko kanina na noong pong ako'y na ano dito sa Live Good, wala na akong angal. Actually, automatic nga eh. Automated nga ako dito eh. Naging member ako ng automatic. Doon nakita ko, wala talagang angal. Alam niyo kung bakit? Kasi naghahanap po talaga ako ng pagkakakitaan. Nasa buying mode ako. Ako ay nandun sa 3% na yun. In fact, bago po yung Live Good, meron pang nauna na sumama din ako kina Coach Carlo. Nasa 30 plus po yung inano namin doon. Nilabas namin doon. Pero, sumama ako kasi bakit? Nasa buying mode ako. 3%. Yung sinabi nga po kanina eh, pag lumapit ka nga sa akin at nagpakita ka ng magandang market plan, tapos maganda yung kitaan, tapos ang produkto, ballpen, baka sumama pa rin ako sa'yo. Kasi nga naghahanap po ako talaga. Nasa buying mode. So eto ngayon, yung kung gusto mong makabilis na magkaroon ng resulta, all you have to identify is sino yung mga audience mo na nasa buying mode, na ready na bumili ng mga products, hindi man products, pero opportunity natin. So ano yung mga strategy na applicable sa atin para ma-harness mo or makuha mo itong mga buying mode na ito? So isa sa mga practical strategy is mag-post ka sa Facebook ng directly sales post. Pag sinabing sales post, plainly sinasabi mo about kung magkano kitaan, kung paano kikita, and hindi ba totally ini-invite. Pero ano siya talaga? Siya ay sales pitch na post. Marami po kayong makikita na ganyan na post. Mag-scroll kayo sa mga post ng mga coaches natin. Mayroon kayong makikita doon ng mga post nila na talagang inviting people na mag-join, maging affiliate, maging subscriber. Meron pang ang post na ano yung tipong pag hindi ka nagsumali ngayon, maiiwanan ka. Yung tipong mga ganon. Kapag nakita yan ng mga nasa buying mode na customer, na audience mo, malamang sa malamang mag-approach yan. Ito po yung reason kung bakit meron tayo mga members na natulog ka at pagising mo, may nagpadala sa'yo ng 2.9 sa GCash. Pero hindi mo kilala kung sino. Meron naka-experience ng ganon? Nagpadala lang. 2.9, tapos mamumroblema ka pa ngayon. Kasi sino ba itong nagpadala ng 2.9 na to? Kasi nga, they are hot market. They are ready. Ready to buy. And may nakita sila sa'yo, pinagkakatiwalaan ka nila kasi nasa circle mo sila, kilala ka nila. Tapos yun nga, they are looking for opportunity and bibili sila sa'yo. So, yan yung mga pwede mong gawin. And ang tip ko sa'yo, kapatid, para masala mo ito, hindi mamasala, para masalo mo itong 3% na ito na nasa buying mode. Kasi kokonti lang sila. Hindi silang karamihan. Kung meron kang 5,000 na Facebook friends, not all that 5,000 na sa buying mode. Konting-konti lang sila. Kaya ngayon, para makuha mo sila, is ang gagawin mo, dapat everyday
meron kang mga pitch post or mga sales post sa kung anumang platform na ginagamit mo ngayon to market. Kung ikaw ay nasa TikTok, mag mag-content ka ng mga sales post. Anything yung directly, plainly sinasabi na join my team or join itong team namin, sobrang bilis. Nagulat ako pagising ko after a week, meron kagad 30 members under my team, which means mga ganan. Parang sinasabi mo talaga na mag-join ka, direktahan. Okay? Pero warning, just a bit warning, do not overdo it. Wag yung lahat. Ano ba 'yon? Hindi lahat ng magiging post mo day to day ay about sales post or mga pitch. Kasi kapag yun ang ginawa mo, magsasawa naman yung mga ibang tao na nasa ibang category. Nakuha niyo yung point. Ulitin ko. Yung 3% na yun, kokonti. Yung hot market. Ngayon, para hindi mo sila ma-miss. Kasi kapag yan may nakitang iba, sa iba yan sasali. Yung ibang nakita na consistent nagpo-post, parehong friends kayo. Tapos kita nila mas consistent yung isa, doon ngayon sumali. Kasi nga bakit? Ready to buy sila eh. So kailangan mo lang din consistently mag-create ka ng mga posts na direct pitch sales post. Clear tayo doon? Kung paano mag-create ng sales post, hindi ko na po ituturo. Sobrang simple lang yan. I-explore nyo lang po yung mga post ng mga coaches natin, yung mga may resulta. Makikita mo yung mga nila doon. May mga post nila doon. Okay? Clear po tayo doon or any questions? Baka meron kayong gustong itanong about doon. Bakit possible na mangyari yan na magpadala sila ng pera kahit alam na natin na sila ay ready to buy? Pero bakit posible na wala ka pang sinasabi sa kanila, magbabayad na sila? Kasi yung price po ng enrollment natin, $49, sa price range po ng mga programs or ng mga products, digital products, considered pa po siya as low ticket. Pag sinabing low ticket, yan yung mga nasa 500 pesos to 5,000 pesos na price bracket. Etong mga price bracket na to, ito yung mga presyo na minsan hindi na kailangan ng ano ba tawag doon? Hindi na kailangan ng question and answer para mag-decide yung tao na bumili. Meron ba sa inyo dito nagpunta sa Lazada or sa Shopee, meron ka nakitang items, ang price ng item nasa 1,000, chinek out mo kagad. Wala nang hindi mo na kinontak yung seller, hindi ka na chinek out mo kagad. Why? Because nandun nga siya sa low ticket na category. Kayang mag-decide ng tao na bitawan yung kanyang 2,900 pesos kahit hindi kanya nakakausap. Ganun siya. Pero yung what if, yung mga prices na nasa 15,000 above pataas, yan yung bago nila mabitawan yung pera na yan, hindi yung mga yan papayag. Kakailanganin muna na either tawagan kanila or makachat kanila, makausap kanila. Kasi medyo malaki-laki yung pera na kanilang bibitawan. Pero sa atin, since 2,900 lamang yan, easy cheesy. Kumbaga low ticket, makakapagbenta ka dito literal kahit nga hindi ka mag-explain ng sobrang dami. Minsan may mga members po tayo, nag-send ka lang ng video presentation from YouTube, yung either yung kay Coach Carlo natin or meron kang ginagamit na napanood nila, mamaya tinatanong na kagad yung GCash. Wala pang walang tanong-tanong sila. Hindi mo nagtanong legit ba yan or ganun ba yan? Hindi. Merong mga affiliates po tayo, enrollees na napanood lang, nag-join. Why? Kasi nga po, mababa yung commitment level sa 2.9. Hindi siya masyadong masakit. Okay? So, low ticket. Yung other post mo para di magsawa yung friend na sa epi post, yung lifestyle. Tama. Yes, tama, Coach Rai. Exactly. Yung pong lifestyle post na yan, may tatamaan po yan na market. Kaya at the end of the training, sabi ko po sa inyo, magiging sobrang clear sa inyo. Kaya pala may post na dapat ganito. Kaya pala dapat ang post ko, ito rin. Ipopost ko rin to. Kasi mamaya magiging sobrang lino po yan. So all goods na tayo dito po sa 3% na nasa buying mode. Good na tayo dyan? Comment lang 1. Kung meron tanong, mag-comment kayo na number 2. Kung meron tanong. Pero all good. Ayan. Awesome. Alright. Move tayo sa pangalawa. Ang pangalawa po na category
na audience category is yung tinatawag natin na information gathering mode. Sila yung medyo malaki-laki, 17% of the industry. Kung anumang industry yung kinabibilangan natin. Ano? 17% of that nasa information gathering. Sino sila? Alam po nila na sila ay mayroong problema sa kanilang sarili, sa buhay, or meron silang existing na problem. And dahil alam nila na meron silang problema, naghahanap sila ngayon ng solusyon. That is why nasa information gathering mode sila. Nag-search sila. Pupunta sila either sa YouTube, sa Google, minsan nagse-search din sa Facebook. Nagse-search siya, sa madaling sabi, naghahanap sila kung alin kaya yung pwedeng makatulong sa kanilang problema. Which is why very necessary na kailangan mong gawin yung specific strategy na to. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yan. Para itong mga nasa information gathering mode na to ay ma-convert mo into buying mode or buying persons, buying customers. Okay? To give you an example, kapag meron po kayong bibilhin na item, sabihin natin, sige, balik tayo sa Lazada, Shopee. Tapos yung item na to, hindi ka sure sa kung ano yung functions. Ang gagawin mo, pupunta ka ng YouTube. Pagpunta mo ng YouTube, magre-research ka, hahanapin mo yung mga reviews about the items. Meaning to say, may intent sa'yo na bumili. Ang only problem, hindi ka pa sure. Which is why, naghahanap ka ng mga additional information para kahit paano, ma-justify mo yung pakiramdam na gusto mong bumili. Nakukuha nyo po. So, information gathering. Ngayon, papaano ko ngayon to i-apply sa business natin, sa Live Good? Ano yung pwede kong gawin para itong mga nasa information gathering mode na ito ay makuha ko yung attention nila. And later on, either mag-inquire sila sa akin or bumili ng diretso sa akin. Ano yung mga content na pwede kong ilagay or ibigay? Ang pwede mo pong gawin dito is yung mga tinatawag natin na mga value posts. Yung mga value posts, yung mga mga educational, yung nag-i-enlighten, yung mga nagtuturo, yung ini-enlighten yung mga tao about sa opportunity na in-offer natin, about Live Good. Pwede dito yung mga value video. One time may sinend si Coach Bella natin na it's like a 3-minute video na ini-explain ano yung subscription business model, ano yung e-commerce, ano yung dropshipping. So, meaning to say, pwede kang gumawa ng mga ganong content, mga 1-minute video, 2-minute video, i-explain mo, ini-educate mo yung mga tao about dito sa company natin, about sa Live Good. Ang tawag po doon ay mga value post or value video, excuse me. Nasusundan nyo po? Nagigets po ninyo? So, it can either be videos, pwede rin ng mga photos, ayan. Pwede rin yung mga sinishare na mga testimonial, kasama ito, yung testimonial na post, kasama po dito. Kaya kapag may mga testimonial content tayo na sinasend sa group chat po natin or sa mga scripts and materials po natin sa ating Telegram na channel, pwede nyo kunin yon kasi it will serve as your value post, value video. Clear po ba tayo doon? Bakit mo kailangan gawin yon? Ang reason po noon, kaya ka consistently nag-educate sa kanila, is para itong mga tao na to na 17% na nasa information gathering mode, mapataas mo sila, mapaangat mo sila ng level. Pumunta sila sa point na nasa buying mode na sila. At mangyayari yun na sa iyo sila bibili or sa iyo sila magpapa-enroll kapag ikaw yung nakita nila na nagpo-provide consistently ng mga information. Nakikita ko to sa mga posts ni Coach Brian. Pambihira, ang lakas kasi niya yung may nakikita ako doon ng mga posts na matagal na sinusubaybayan pala yung mga posts niya, naka-follow daw. Ayan. Sir, naka-follow po ako sa inyo. Nakita ko po yung yung business na pinopromote niyo. Paano po sumali? Paano mag-join? Yun po yun. Yun yung tinutukoy ko na magkaroon ka ng mga content na naka-focus din para ma-educate ang ating mga audience. Okay? Kasi nga po, kapag ang naging post mo ay pure na pang buying mode lang,
join me, join my team, join our team, fastest growing team. You can earn up to 2,000, ganyan lang. Namimiss mo ngayon yung opportunity para ma-capture yung attention ng 17% ng mga tao. Yung nasa information gathering mode. Clear? Sana clear yun. Mayroon ba kayong questions about dito sa ano, bago po ako mag-proceed sa sunod na natin. Information gathering mode. Ano naman? Clear naman po ano? Clear? Comment 1 kung clear po. Nice, awesome. Sige, push through natin. Malapit na po tayo matapos and then I'll be spending time if meron tayong FAQs later on kung meron kayong mga questions. Ano? So, sino naman yung sunod? Okay. Yung sunod po na category ng mga audience is yung nasa state na problem aware. Yan. Yung ano sila, may problema sila. Alam nila na meron silang problem. Example, isang empleyado, alam niya na kulang yung sweldo niya. Alam niya, as in, alam din niya na paikot-ikot siya sa rat race system. Tapos alam niya na laging yung sweldo niya is walang nararating. Alam niya na wala siyang ipon. Basically, aware siya na meron siyang problem. Ang problem nga lang, wala siyang ginagawa. Yun. Ano mo sasabihin yun? Alam niya na may problema pero walang ginagawa. Yung tipong tanggap niya sa sarili niya na, okay, papasok naman ako sa trabaho nito. Pag papasok ng alas 9, lalabas ng alas 5, uwi sa bahay, tutulog, gigising. Alam niya yon. So ngayon, ano po yung ibig sabihin niyan? Does that mean na hindi na sila bibili? Since ayaw nila mag-take action eh. Alam lang nila na may problem sila, pero wala silang ginagawa. Ibig sabihin ba niyan, Coach JB, hindi na sila bibili? Hindi po yung totoo. In fact, pwede pa rin silang bumili. Paano? Ang kailangan lang po natin gawin is mapaangat sila ulit. Dito sa pyramid natin, mapaangat sila ng status. Mapunta sila dito sa information gathering. So, i-convert mo sila into problem-aware na people papunta sa mga information na mag-start na yun silang mag-gather. Parang okay yung pinopost na yun ni Ali. Ang ganun. So, ano yung mga pwedeng application post natin dito? Katulad po ito ng mga halos katulad din ng 17% nasa gathering mode. Mga value videos din. Walang halong pitch. Walang halong sales. Tipong ano lang talaga, more on value, more on inspiring them. Okay, more on pushing them para maging curious sila sa in-offer mo. So dito rin minsan papasok yung mga personal approach like yung mga ginagawa po namin dati, yung mga kumustahan, mga form method kung narinig nyo po yon. Yung tipong makikipagkumustahan ka lang sa tropa mo, aware siya na may problem siya, kinukumusta mo siya, nagkukumustahan kayo about buhay, dinidetermine mo yung kanyang problema. And then mamaya, nag-share na siya sa iyo, sabi niya, ay bro, talagang kulang sweldo ko dito sa company, liit ang sahod. Or yung boss ko, lagi akong pinagtitripan. Baka para may galit sa akin yung gusto ko na mag-resign, kaso hindi ako makapag-resign kasi wala akong option. Ang goal mo dito is to identify their problems. Kapag na-identify mo yung problems nila, that is when you can offer a solution. Feel, felt, yun. Totoo yan, Coach Rai. Yung feel, felt, found. Kaya itong strategy na to or itong strategy na pwedeng implement sa mga problem-aware people, ito yung mga, alam mo yun, yung mga kumustahan session. Ayan. Pwedeng chat, pwede din personal. Meron po ba dito mga nag-attend ng training natin na meron kang napasali pero yung sumali sa'yo na bagong affiliate, not totally in-invite mo directly. Ang ginawa mo, kinumusta mo lang muna, kumustahan. And then maya-maya, nagsabi na ng problema. Meron bang ganon? Para lang ma-prove ko kung talagang totoo itong yung kinumusta mo lang, mamaya nag-share na ng problem. Ayun, na-offer mo tuloy si na-offer mo tuloy si Live Good. Ayan, may nag-confirm na. Si Sir Erwin Tupas daw. Tapos si Oppo sa F7, yes po. Yun, yung ganong mga strategy. Kaya sinasabi ko kanina, not
not everything or hindi lahat ng gagawin mo ng pagmamarket niyan ay magiging applicable all throughout na kapag ginawa mo yung yung business natin. May time na mag-work yan, may time na hindi na. Kaya hindi siya nag-work, it's because probably yung strategy ginagawa mo hindi angkop doon sa kaharap mo na customer, na potential market. Pero kapag napunta yan sa tama, yung marketing strategy mo na ginagawa, napunta doon sa tamang category ng audience, bibili at bibili sila. So dito sa mga problem-aware people, pwede ka dito mag-create ng mga post na, alam mo yun, ine-educate mo sila, hindi naman educate pero ini-enlighten mo sila na merong solusyon sa problem nila. Pwede ka ditong mag-mirroring. Yung binanggit din kanina ni Coach Ryan, feel, felt, found. Sabi mo lang, alam mo bro, ganyan din ako dati, I feel the same way. And I felt ganito. I felt na medyo nakakababa ng pagkatao kasi imagine mo, hindi ko nabibigyan ng pangangailangan yung family ko. But I found out, mayroon palang platform na pwedeng kumita ng dollars habang nag-work ako dito. Yun. Ang ginagawa mo dito, ini-enlighten mo sila para ipaalam mo sa kanila na merong solution sa problem nila. That is when kapag na-curious sila may ano pala, may pareho kami nito, may problem din siya sa pera pero mukhang okay yung ginagawa niya, kumikita ng dollars. Maku-curious yan sila, mapupunta sila sa information gathering mode na segment. Nakuha niyo po yon. So, any post, anything, pwede kang mag-share dito ng mga lifestyle post, not totally na mga garbong lifestyle post, pero yung tipong mag-share ka lang na dati hindi mo na experience itong magbakasyon kasi tied up ka sa yung 9 to 5 jobs, OT pa minsan, OTY, pero thankful ka kasi may opportunity na ganito ngayon nakakapag bakasyon ka na, nagagawa mo to or nakapag-spend ka na ng quality time with your family. So yung sa post na yun, kung i-analyze natin, binabanggit mo yung problem mo. Mini-mention mo, ito ako dati, tied up ako sa trabaho ko, ito lagi akong ganito, OTY palagi. And then binanggit mo rin yung naging solution or binanggit mo rin na nakalagpas ka dun sa level na yon. Dati problemado ka about doon, pero eventually nakakita ka ng platform na nakatulong sa'yo para makawala doon sa state na yon, sa problema. Okay ba? Okay ba tayo doon? Clear tayo doon, guys? Problem-aware people. Meron, dadami bigla mag-open. Yun. Ito, sakto. Yan, ito, imagine nyo to. Ang laki ng potential po ng Live Good na makakuha talaga ng market from dun sa kabilang station na pinanggalingan namin. Kasi ang common problems po doon is yung toxicity ng hatawan, ng galawan, talagang parang parang required ka talaga na humataw. Parang wala kang karapatang magpahinga. Parang ganoon. Not necessarily walang karapatang magpahinga kasi may mga lifestyle din naman. Pero hindi ka talaga magkaroon ng true na time and money independence. So, isa yon sa mga pwede nating maging selling point. Na dati, yun din yung experience mo. Pero nakita mo tong opportunity na to ng Live Good and ito na yung binibigay sa'yo. Okay. Kaya mag-create lang kayo ng mga posts, pwedeng video, pwede rin mga content, anything na mag-educate sa kanila na once in a while, nandun ka sa estado na problemado ka, eventually nakalagpas ka doon. Wala ka pang ganun. Ang bihira. Yes, totoo yan, Coach Margie. So, clear po tayo dito? Any questions about this? Problem aware. Questions? O clear na po tayo sa problem aware. 20% po yan, malaki-laki ng cut kahit papaano. Madami-dami sila. Yung mga may problema, aware sila na mayroong problem. Perfect din dyan yung mga na-scam. Yes. Basta yung may problema, basta ma-identify mo kung ano yung problem nila, tapos nakaisip ka na, ito, solution sa problem nila. Tapos ang laban. Mapapaangat mo ngayon sila sa information gathering mode. Kaya very important po dito sa stage na to is you have open communication, kaya mong ma-determine yung kanilang problema and then later on offer a solution. Okay, goods tayo.
Any questions po? Baka meron tayong tanong dito sa sa problem-aware people. So far ba guys, meron kayong mga napupulot sa mga pinagsasabi ko dito? Meron kayong mga nakukuha? Ayan, ayan. Ano lang natin, ni-strategize natin. Kaya hindi po lahat ng mga ginagawa natin sa pagma-market, sa pagpo-post sa Facebook ay dahil kinopya lang natin to sa coach natin. Pinapakita ko po sa inyo ano po yung psychology behind that. Ano yung foundations, bakit kailangan may post ka about dito, about lifestyle. May post ka about education. Nag-review ka ng products ng Live Good. For example, isa ka sa mga first few people na nagkaroon ng meron tayong may protein tayo na na products, we protein something ganan. Ikaw yung kauna-unahan, naggumawa ka ng review, di ba? So ikaw ngayon yung magiging puntahan ng mga tao na naghahanap about that. So ito po yung psychology behind bakit tayo nagpo-post ng ganito. Gets? Alright, alright. So proceed tayo sa last one. So yung last one, sila po yung pinakamalaking cut. Yung illustration ko lamang po, medyo parang pantay-pantay sila. Pero sila talaga yung may pinakamalaking cut. 60% of the total na audience mo ngayon, sila po yung mga, not problem aware. Sila yung walang pakialam. As in lang, wala talaga silang walang pakialam. So 60% malaking malaking part ng audience segment mo. And yung same question, pag wala silang pakialam, hindi sila aware sa problem nila, hindi na ba sila bibili? Siyempre, hindi sila bibili kapag hindi sila aware sa problem. Pero it doesn't close the opportunity na maging enrollees natin sila or mapabili natin sila. So ako po, ang aking market, ang aking ginagawa ngayon na may niluluto po akong isang marketing method sa akin pong Live Good business. Naka-focus po yon to capture itong 60%. Kasi sila po yung may pinakamarami. Hindi ako mahirapan, hindi ako maubusan ng leads. Pero kailangan mo lang execute yung tamang opportunity. And take note guys, ito yung isang garantiya na sasabihin ko sa iyo. Hindi mo kailangan actually makaabot dito sa point na to, sa 60% na ang ini-invite mo na is yung mga not problem aware. Kasi majority, kapag nag-invite ka ng mga not problem aware, 100% of the time, rejected ka. I-reject ka nila. Yan po yung magiging response nila. Kaya kung merong sa inyo nag-i-invite ngayon through Messenger, through Facebook, nag-chat ka sa kanila, and rejected ka, isang ibig sabihin nun, nandun po sila sa not problem aware na stage. Okay? Pero sabi ko nga, hindi mo na kailangang makarating dito sa stage na to para magsimulang makakuha ng momentum, ng rapid growth, or yung mabilisang ignition sa business mo para magkaroon ka ng resulta. Dito pa lang sa unang tatlong na-discuss ko, dun sa buying mode, sa information gathering mode, and dito sa problem aware people, papaldo ka na dito, kikita ka na. Sure yan, kikita ka na. Basta marunong ka mag-identify sino sa kaibigan ko yung palaging naghahanap ng mga pagkakakitaan. Sino yung mga nasa information gathering mode? Pansinin mo to last 2 weeks ago, may pumunta po dito sa bahay. As in, pumunta sila dito, dalawa magkasama. At pinaklear lang po mabuti, pina-explain sa akin. Sabi, ano ba yung na yan? Ano ba yung Live Good na yan? Ayun, in-explain ko po. Kuha ko laptop, in-explain ko, ito, ganito yung kitaan dyan. Ito, in-explain ko yung ating mga compensation. Maya, okay. Tapos yun, nabalitaan ko, nag-join na. Hindi po ako yung referrer, hindi ako yung naka-sponsor sa kanila, pero member ko rin po. Pero nag-join na din. Kasi kinlarify lang, nilinaw lamang. So, ibig sabihin po guys, just by focusing on the first 3 stage, sure bull yan, hindi ka mawawalan dyan ng referral. Kaya dito pa lang gusto ko nang maging malinaw sa'yo. So, i-break yung any misbelief, any limitations mo na naisip na hindi mo itong kayang gawin. Bro, kaya mo itong gawin. Coach, kaya mo itong gawin. Kaya mo mag-refer dito as many as you can. Okay? Now, punta tayo sa pinaka-last part. So, ano itong not problem aware? Nabanggit ko kanina, wala silang pakialam. In fact, yung conversation with them ay totally different. Yung conversation mo sa problem aware people, hindi mo pwedeng dalhin sa conversation ng not problem aware. Kasi most of the time, i-reject ka.
i-reject ka. So ano yung approach sa not problem aware? Ang pwede mong approach dito, yung mga pwede natin na bibigyan ko muna kayo ng sample. Ang magaling po sa ganito is yung mga insurance agent. Yan. Bakit? Nagbebenta sila ng insurance, di ba? For example, life insurance. And isa sa dapat na skills na ma-acquire nila, na magawa nila, is maipaunawa doon sa tao na may problema sila. Ito yung pinaka keyword. Maipaunawa sa tao na may problem sila. Yun nga lang ibang minsan sumusobra sa pagiging sa pagpo-post na tipong nagiging ano bang tawag doon, yung parang nanggigil trip, parang ganon. Pero etong strategy na pwede natin gamitin sa not problem aware is any type of content na pwedeng magpagising dun sa tao, alam sa kanya na meron siyang problem, na may existent siyang problem. Hindi lang siya aware na may problema siya, okay? Kasi hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Pero kapag nakita niya sa'yo, may mga post ka, okay, na somehow resonating with them, okay, and then na-realize na, ay, nga no, may problem pala ako. Ang problem ko pala, kahit pala magtrabaho ako ng 10 years dito sa company na to, walang nangyayari sa akin. So, hindi pong mga ganon. So, mga posts ito na value post din, pero ang design nito is maipaunawa lang doon sa tao na may problem sila. Kung dito sa 20% na problem aware, ang mga post nito ay maipakita sa tao na may solusyon yung problema nila. Dito sa 60%, dito sa 60%, ang mga post na applicable dito is yung maipaunawa doon sa tao na meron silang problema. Which is why, kapag nag-open ka ng Facebook mo ngayon, may makikita kang mga ads, mga Facebook ads, advertisement. Ito po yung dito actually pumapasok yung mga pinag-aralan ko sa digital marketing dito sa 60%. Yung iba nagraran ng advertisement, mga brand awareness campaign. Yung iba talagang doon sa advertisement nila nandoon yung kanilang call out sa kanilang target audience. Minsan sinisimulan nila yung kanilang mga ads ng mga tanong. Example, may ads ako nakita about graphic designer na nagbebenta ngayon siya ng mga templates niya. So ang nasa ad niya ay ganito, nahihirapan ka bang mag-create ng mga eye-catching photos? By the way, ganito, parang ganon. So usually nagsisimula sila sa tanong. Bakit sa tanong? Kasi para makaptivate nila yung attention ng tao na, hey, ito yung problema mo. Kaya dito ka nahihirapan. So ngayon, ano ngayon yung matututuhan natin doon from those things? Kung kaya mong mag-create ng mga content, pwedeng video na maha-highlight yung problem nila ng mga tao, especially yung nasa audience mo, dito yun mag-fit. Example, kung ikaw ay vlogger, kung ikaw ay gumagawa ng mga video, pwede kang mag-shoot ng video na i-document mo yung pagpasok mo sa trabaho. 5 a.m. gigising ka. Pwede mo sabihin sa sa video mo, hey guys, good morning. Ito pala yung typical day ng isang empleyado. Yan, 5 a.m. gising ako. Kailangan ko by 7 makarating ako sa. Parang ganoon. Then kinumpress mo into like a 3-minute video and na-share mo doon yung mga problem mo. Halimbawa, sabi mo doon, everyday, nata-traffic ka, na-stuck ka sa traffic, hindi mo na nakakasama family mo, pag-uwi mo ng bahay, burn out ka na. So it's like amplifying yung problem ng tao para makakonect sila sa'yo. Nakukuha niyo po yon or medyo malabo? Kumita na malaki, sinabi mo hindi habang buhay malakas ka. Yeah, totoo. Yan, ito po yun. Tama to kay Coach Ray na to. Okay, ito isa to sa mga reality. Maraming mga tao ay stuck na doon sa sitwasyon na papasok sa trabaho, kikita, gagastusin yung kinita. And hindi sila aware na may problem sila. Ang problem nila mas stuck sila doon sa rat race system na yun. So ngayon, ano yung content na pwede mong gawin? Pwede kang yung gumawa ng video, in-explain mo sa gano'n. Sabihin mo, hey guys, ako si ganito, currently employee ako, and then na-realize ko lang ganito na pag pala nagtrabaho ko ng even 20 years, na-compute ko lang, para gano'n, wala rin pala mangyayari sa akin. Mag-struggle din pala ako na walang ipon, para mga gano'n.
Pero I found out, ayan, meron palang way para kahit paano magkaroon ako ng additional income. Interested ka? PM ako, parang ganun. So, nakuha po niyo yung point. Sana maging clear. Hindi ko ma-explain ng hindi pa ako makapagbigay ng mga any examples pa. Pero usually, ito po yung ginagawa ng mga nagma-market ng malakihan. Kasi sila yung may pinakamalaking cut sa audience or sa mga tao, 60%, sila din yung may chance na makakuha ng maraming customer. So kaya yung mga businesses na nakikita nyo na nagrara ng mga Facebook ads, ng Google ads, YouTube ads, at tinatarget po nila dyan itong mga not problem aware na mga tao. O meron po kayong mga questions po doon. Meron kayong mga questions doon. So i-highlight ko lang po again, itong 60% na to, yung not problem aware, dito ka makakakuha ng later on kung meron kang system na itong mga not problem aware, maku-convert mo into problem aware and maku-convert mo into information gathering mode and into buying mode, tapos na ang laban. Kasi kung meron kang ganong sistema na na nagko-convert ng not aware person into buying mode, for sure ako kaya mong maging sobrang successful dito sa business po natin. So, yun yung categories ng mga audience. And which is why I encourage everyone na nandito ngayon sa training natin na number one, wag ka lang magpapapigil dun sa mga sinasabi ng ibang mga tao. Ikaw yung nakaalam ng business natin ng malinaw, ikaw yung nakaintindi. I-pursue mo lang. May mga magre-reject sa iyo kasi normal 'yon, kasi sila yung mga not problem aware people. Pero yung mga gagawin mo na efforts sa pagma-market po ng Live Good, meron kang segment ng mga tao na matatamaan. At kung gagawin mo 'yan consistently, tuloy-tuloy, hindi po yung isang araw sa 2 times in a month lang. Kailangan tuloy-tuloy talaga. Kung gagawin mo 'yan consistently, for sure ako, hindi matatapos ang buwan na to or next month ng December na wala ka pa ring enrollees, wala ka pa ring affiliate. For sure yan, 100%. Kasi nga, sabi ko po sa inyo, we have the nicest system, innovative system. Yung ating pricing sobrang baba, as in sobrang baba, 2,900 pesos para sa isang napaka profitable na business model. Yung tunay napakaliit. Kaya imposible, kapatid, na masi-zero ka talaga sa enrollee, sa referral natin. Okay, clear po 'yun sa inyo lahat? Clear? Ayan, so nagano na ako na almost 1 hour. All right, so dito ko po ikakat yung training na to. Kasi actually marami po ito, pero for the moment at this time, ito po muna. And I hope kahit paano naging malinaw po sa atin yung nagkaroon ka ng mga light bulb moment. Kailangan ko pala mag-post ng ganito. Kailangan ko palang i-approach itong si ganito, yung ka-churchmate namin. Pwede kong nasaan na siya, problem aware siya, naghahanap siya ng opportunity. Ayun. Nagkaroon ka ng, alam mo yun, light bulb moment na, okay, tatry ko itong ganitong mga strategy. Pero ang pinaka bottom line po ng lahat ng ito is kailangan mo pong mag-take action. Yun po yung kailangan mong meron kang gagawin. Kailangan mo talaga mag-take action kasi kung attend ka lang ng training natin ngayong gabi, tapos hindi mo to ma-apply, talaga, mahihirapan ka magkaroon ng resulta. Mapapasama ka din naman sa mga kikita, mapapabilang ka sa mga happy subscribers. Pero meron dito sa team natin na to na talagang i-apply kagad yung mga natutuhan niya, gagawin talaga yung best effort niya para makapag-market ng negosyo natin. Baka nga katabi mo yan ngayon or yung nasa left side mo sa Zoom and hindi mo namalayan yung katabi mo na yan, naka-diamond na pala ikaw na naiwan ka sa unrank. So ang goal naman natin dito talaga guys, maghilahan pataas. Yung tipong hindi man natin mahila up to the very top, pero yung may angat talaga, may angat yung bawat isa. And then magkaroon ng resulta, magkaroon ka ng confidence sa ginagawa natin na negosyo, maging alam mo yon, maging sobrang may peace of mind ka na ginagawa yung business natin kasi ang ganda ng sistema, ang ganda ng kitaan, legit 100%. Yung tipong kumikita ka talaga,
meron kang extra income na nakukuha, or yung iba, baka ito na talaga yung maging bread and butter mo, dito ka na kumita ng sobrang laki. So yun po yung goal. Okay, iba-iba man yung kahinatnan po natin dito sa ginagawa natin na live good. Pero sure ball ako, iisa lang po yung ating endpoint nito. Pag inalagaan mo yung iyong position, ginawa mo ng tama yung negosyo natin, imposibleng hindi ka kikita ng magandang income dito, as in. So, kitang-kita na po natin yan sa mga coaches pa lamang po natin na nasa platinum rank na, yung iba close to diamond na, and doon pa lang nakita natin na talagang totoong kumikita ng ganong income sa Live Good. So, with that guys, I'll be officially ending my training. Hopefully ay may na-impart ako po sa inyo more later on coach, kasi kasi po may mga niluluto pa tayo ng mga ang hirap mag-train kapag wala ka pang physical na resulta na mapakita. Pero may niluluto din po ako na marketing method na ang target po is yung 60%, yung not problem aware. Yung mga buying mode at yung mga 17, yung information gathering mode, pinaubaya ko na po yun sa aking mga member. And then ayun, ako po yung yung napunta sa 60%, nagagawa pa sa ngayon. Kini-create pa lang po yung yung system.